sinabi mo raw kay isang yung boss na ako natin talagang hindi alam. Hindi po yun. Para tayo po yung pag-ibig po siya. Pinagawit na po niya na ako yung pati sa amin pa nga po. Nakaraan pa kay Ignagas, pumunta nga daw po kami dalawa kay Secretary doon nga daw po kami magsabi. Baka naman di kaya ginos nila si Engineer Alcantara ng boss yun. Hindi na walang advice. May boss parang ito. Baka ginos nila di ba? Pero hindi po talaga ako makakakito sa mga kapabilis yung makikita ng So, kasi kanina sa testimonya ni J.M. Ramos, doon sa laki niya, talagang nagalit si Billy sa inyo. Kaya yun ang gusto natin malaman kung sino talaga ang may kanina si Diyos. Yun nga po yung orang tinataka ko kasi pero tayo dito kaya na po sa lumipat ng okay na po sinapunod at saka naman po nagka-problema po ganito. Dati naman po, wala 2019, wala po ng review na ganyan. Yun po yung isang sisya. For the information about Senator Marcoleta, we have suspended the 5-minute rule as well as human intervention on one person, non-power person. So you just take all the time that you need. Mr. Chairman, this is an administrative matter. Yes, Senator. Yes, considering that Undersecretary Bernardo you mentioned earlier, and that he had been invited to attend today and he is absent, he was subpoenaed today. For information, we will attend Thursday. Oh, so there is already information. Yes. So no need to have him He submitted a draft affidavit and he promised to attend on Thursday because we will suspend today to resume on Thursday. Because he committed to attend. And we will also make some preparations. Thank you for the clarification, Mr. Chair. Senator Marcoleta Sigunas. Salamat, Mr. Chair. Hindi pa na po nakikita si Secretary Roy Remulla, Mr. Chair. Meron po bang naiwan na Yusek ng Department of Justice? Anybody from the DOJ? Wala si PG? Anyway, you will come back at 1:30 to 2, between 1:30 and 2 p.m. Your Honor. Kasi kaya importante po ang aking itatanong sana sapagkat kanina tinatanong ko siya pinipilit na yung opinion niya na kinakailangan talaga mag-sorry yung mga diskarya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag po ang requisites ng batas. Tingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma ito, dalawang magkakaroon ito. Narinig po natin ilang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil na nagpakaya kayo o nupinili nyo, ito po yung kanina pa yung pinipilit ko na. Na parang na-discredit na sila, sinubukumpara sila kay Bryce Hernandez. Mas kapaling panunala si Bryce Hernandez. Mas nasakripisyo ngayon, whatever is the quality o magigilinis ngayon, ang veracity ng daling testimony. Ito po yung kanina pa yung gusto ko nang sabihin sana. Paano natin pagpapalaan sila yun kung napapakain tayo ng video tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito. For the record, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga payagan. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan. Kaya pwedeng, wala pong casting stone na credibility, walang casting stone, especially in a hearing like this. Yung pinakamaingat nga po gagawin natin, yung mungkain ko, Mr. Chair, una po tayong mabigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion kung sino talaga ang mahihinaw na makikita natin nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po gusto kong sabihin.
Saan mga diskarya lang